Tumulog sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG ang lalaki na itinago namin sa pangalang Michael para ireklamo ang isang pulis. Ang pulis kasi tila kinikikila na raw siya ng pera. Kwento ni Michael, madaling araw ng March 15, 2024, nakadisgrasya siya ng isang motorsiklo habang papawi sa kanilang inuupakang bahay sa Cavite. Pagkabangga ko po sa likuran nila na nag-slide po para yung motor namin, tinignan ko po silang mag-asawa, nakita ko po na nakayakap siya sa asawa niya. Isang pulis ang agad rumisponde sa aksidente pero sa halip na i-blatter at imbestigahan ang insidente, Tinatanong niya po kung yung magulang ko daw po papunta na at hanggat maaari daw po magdala ng pera para maareglo daw po yung kasong maaaring isang palaban sa akin. ganon? May proseso po yan, di ba? Ayon pa kay Michael, hindi raw niya nakausap ni minsan ang kabilang partido at ang pulis lang ang namagitan sa kanila. Gusto po sana pumasok ng complainant, ng biktima na nabangga ko para kausapin po sana kami. Pinipigilan po sila ng pulis at ang sabi po ng pulis, siya na daw pong bahalang kumausap sa amin. At para hindi na raw umabot pa sa demandahan, payo ni Sir, pag-usapan at mag-aregluhan na lang. Mangyayari daw yan sa halagang Hinihingi nga daw po ng complainant na 30,000 at hinihinga niya na po ako ng 30,000 nung madaling araw na yon at wala po kaming mailabas ng ganong kalaking halaga. kalaunan. Nagbigay na raw ng 11,000 pesos si Michael bilang danyo sa naging biktima. Pero ang tumanggap daw ng pera, walang iba kundi ang pulis na kausap nila. Ang sabi lang po ng nanay ko, meron po siyang 8,000 at 3,000 cash na on the spot po binigay namin para po makapagpagamot po yung mag-asawa. Pinasa po namin yung pera na 8,000 pesos, sa kanya na lang daw po ipadaan at inabot po namin yung 3,000 piso para po 11,000. After po ibigay yung pera, tsaka niya lang po pinapasok ng complainant para picturean daw po kami na nagkamayan at katunayan daw po na nagkaroon na po ng settlement or agreement. Nagkasundo na po kami na hindi na po itutuloy yung pagsampa ng kaso. Uy! May photo op pa? Pero hindi pa rin palalusot sa asunto si Michael dahil ang next demand, di umano ng pulis. Kailangan daw po within that day, masettle daw po yung 19,000 para hindi daw po maituloy yung kaso na balak isampa sa akin. Nang hindi agad makapagbigay ng hinihinging pera, kinanting na raw ng pulis si Michael. Text po, tumatawag din po siya, nakakailang missed calls. Yung unang pinangamba po namin na ginawa niya is tinutuon niya po yung pagpunta po talaga sa bahay namin doon sa inuupahan namin sa Tansa, Cavite. Kasama pa ba sa mandato mo yan, sir? Dahil sa pangalampag ng pulis na balot ng takot ang pamilya ni Michael. Nagdesisyon po kami agad-agaran na bumalik ng Pasay para makaiwas po sa pulis na naghahabol. Kaya naman itong March 18, nagdesisyon si Michael na isumbong na sa mga otoridad ang pala-desisyong pulis. Sumbong ni Michael, si Sir Pulis daw ang humihingi ng danyos para sa kanyang naaksidente, kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso. Ayon sa IMEG, malinaw na may nilabag ang kanilang kabaro sa Standard Operating Procedure o SOP pagdating sa mga road accident. Hindi siya dapat ang nagpumapagitan doon para mag-settle. Dapat mag-usap yung dalawa. Silang dalawa dapat nung complainant at yung other party. Sila yung mag-usap. Saka hindi siya dapat ang naniningil. Hindi niya dapat sisingilin yun kung magkano, kung may damages man or whatsoever. Hindi dapat ganun. Hawak ko po yung printed copies ng screenshots ng mga text messages, yung palitan ng mga mensahe sa pagitan po ni yung tumatay yung complainant at yung inirereklamo niyang alagad ng batas. Makikita ko rito, meron pang, ikaw ito, nahihirapan kang kumuha o maghagilap ng pera? Sumagot siya, ano sabi niya? Basta mag-usap daw kayo. Oo. Talagang naghahingi siya ng pera, ano? Magkano hinihingi niya? Yung balance po na 19,000, 30,000 po kasi total yung demand daw po ng complainant. Wala rin naman po kami kasiguraduhan kung yun po talaga yung demand ng complainant kasi hindi po kami nakapag-usap sa personal. Nang magpakita si Michael ng sapat na mga ebidensya tungkol sa reklamo, isang entrapment operation ang kinasa ng IMEG noong March 18 para masakote ang kapwa nila pulis. Nakita namin through his phone, yung mga conversation, saka yung mga tawag. So yun, we set up the entrapment operation. Ang play, ibibigay na ni Michael sa pulis ang hinihingi pa nitong karagdagang pera. Bit-bit ang marked money. Nagtungo si Michael sa Police Community Precinct kung saan nakadestino ang pulis. Ang mga operatiba may mahabang baril dahil ang kanilang aarestuhin, isang on-duty at siguradong armado na lesbo.
Nang maiabot na ni Michael ang pera, bakas sa inirereklamong pulis ang pagkabigla ng arestuhin siya ng mga kabaro. Paliwanag ni Sir in uniform, Humingi ng tulong sila kasi nga sabi nila walang-wala sila. His version was he was just assisting and helping the complainant para ma-settle nga yung problema nila doon sa other party. aba, napaka-helpful mo naman pala, sir. Sir, nag-duty lang po ng maayos sir. Hindi napigilan ng pulis na ilabas ang galit kay Michael. Ganito, humingi ka ng tulong ba? Magulang humingi ng tulong dito para hindi ka makulong kasi nagtatrabaho ka. Bakit ako bilang pulis na nagtatrabaho ng maayos nga ganito yung ako dito? Sabihin mo yung totoo dito sir. Hindi naging madali ang pag-aresto kay Corporal. Sir, hindi mo kailangan tutukan. Wala na yung baril ko. Sir, aarestuin, sir. Huwag niyo. Sir, tatawag ng isang aparato, sir. Wala ka mga pulis, sir. Hindi naman ang sinasaktan. Bigyan ako, sir. Huwag niyo akong galuhin kasi nagtatrabaho ako. Wala akong ginagawa sa kanila, sir. Pero sa huli, wala na siyang nagawa kundi sumama sa mga kapwa niya operatiba. Pulis, hinuli ng kapwa pulis. Walang lusot ang may itraso kahit na uniformado. Sinubukan ng resibo, nakuna ng panig ang suspect, pero tumanggi siyang magbigay ng pakayag. Naharap siya sa kasong robbery by extortion o ang pagnanakaw ng pera sa pamamagitan ng pananakot at panggigipit. Kung papatunayang guilty, naharap siya sa 2 hanggang 8 taong pagkakakulong. Suspended ba ito o si Bak o ano ba ang status? Please. Status niya ngayon, nakakulong siya. Hindi siya nag-report dun sa unit niya. Yung administrative case naman ay file natin sa Internal Affairs Office ng PNP. Aha. So pwede siya ma-dismiss doon sa kaso na yun. Samantala, tumangging magbigay ng pahayag sa resibo ang mag-asawa na naaksidente ni Michael. Hiling ni Michael, personal sana niyang makausap ang mga naaksidente niyang motorista. Hindi ko pa rin po nakakausap yung complainant eh. So hindi pa rin po panatag yung loob ko. Maski na naka-detain na po yung pulis. Kung magkita po kami, handa naman po akong sumuporta. Paalala ng mga otoridad, lalo na sa kapwa nila pulis, manatili silang tagapagpatupad ng batas. Dahil kung hindi, sila mismo ang makakatikim ng pangil ng batas.